Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Shiba Inu. Ngayon pong March 6 taong 2024. At nakikita po natin dito na bumangga po kahapon itong si Shiba Inu sa isang resistance line po natin dito sa 40 digits 3655. At ito po ay bumuo ng isang maliit ang kanyang katawan na bearish candlestick, ngunit ang haba po ng kanyang karayom. Kaya yan, ibig pong sabihin ay ang ganitong uri or klase ng bearish candlestick ay nagkaroon po ng matinding labanan ang mga bearish at saka bullish. Kaya nagresulta po ito sa ganitong itsura ng candlestick. Ngunit dahil dito at ang kanyang kinalabasan ay naging isang bearish candlestick, ay nagpapakita po ito na nagtagumpay ang mga bears, yan yung mga sellers. At ang dahilan po dyan ay nagkaroon na rin po kasi ng pagbagsak itong si Bitcoin, kaya hinatak po niya itong si Shiba Inu. At ayan, bago pa tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, daily chart time frame po ito. At ayan, base po sa aking analysis ay magkakaroon po siya ng rejection, ng correction or retest dito sa presyong 40 digits 2775. At ayan, nakikita po natin dito sa balita ay ayan, sabi dito, once Bitcoin passed 69k and reached 69,324, it resulted in an intense selling pressure, causing Bitcoin to fall over $1,000 in just a minute. The subsequent sell-off waves pushed the price further down, hitting a low of $59,700. Kaya ayan po, check po natin dito kay Bitcoin. Ayan, bumagsak din po itong si Bitcoin. Kaya ayan, nung bumagga po siya sa kanyang all-time high na presyo ay bumagsak po siya. At sabi rito sa balita ay dulot po yan ng intense selling pressure or matinding pagbebenta ng mga seller. Kaya ayan, maraming nag-take profit dito sa all-time high ni Bitcoin, kaya bumagsak po siya. At syempre, bilang mother of all cryptocurrencies ay sumunod po ang mga altcoins. Kaya ayan, sabi rito ay the Bitcoin crash further resulted in the price crash of meme coins like Dogecoin, Shiba Inu and others, which raised concerns about the speculative nature of these assets. Trader Crypto Manran advised memes are an amazing trade, but remember to take profits, kids, and put them into protocol that will make a difference in 5 years. Kaya ayan, yung pagbagsak ni Bitcoin ito ay naka-impluwensya po ito sa pagbagsak ng mga ibang mga altcoins at maging ang mga meme coins na katulad po ni Dogecoin at saka si Shiba Inu. Kaya ayan po siya. Pero base po sa aking price projection ay kung isa lamang po itong minor correction. Yan, babagsak lamang po siya rito sa support line natin dito sa 40 digits 2775. At bago po siya ulit makaka-recover at magpapatuloy po ito sa kanyang pag-akyat, sapagkat napakalusog naman po yung ating mga indicators dito. Malusog yung ating Halsey indicator. At dito po sa ating QQE mode indicator ay yung nabubuong QQE bars nito ay mukhang nag-uumpisa na po or nagsisimula na po itong lumit yung kanyang sukat. Yan, na nagpapakita lamang po na makakaranas ito ng correction. Yan, kung pag sa susunod na mga QQE bars nito ay palit yung kanyang sukat, ay ayan, magkakaroon po siya ng correction dito sa 40 digits 2775. Kaya yan po yung aking price projection dito sa ating daily chart time frame. Yan, tanggalin muna natin ito bago po tayo lumipat sa kanyang weekly chart time frame. Yan, dito naman po sa weekly chart time frame ay
Ayan, kasalukuyan pa rin po niyang binabasag yung 40 digits 2775. Kung magsasara po siya dito sa ibabaw ay talagang tuloy na tuloy pa rin po ito sa kanyang pag-akyat. At nakikita po natin yung kanyang indicator dito, lalo na itong ating QQE mode indicator dito, yung kanyang QQE bars ay patuloy pa rin pong lumalaki. Kaya maganda pa rin yung kanyang bullish momentum dito sa ating weekly chart time frame. Kaya ayan, yan po yung aking naging basihan dito sa weekly daily chart time frame natin na kung ito ay babagsak ay bahagyang isa lamang po itong minor correction. Kaya ayan, yan po ang aking technical analysis dito kay Shiba Inu. Kaya dapat ay nagtitake profit po tayo. Mahalaga po na nagtitake profit tayo maski pa unti-unti. Kaya kung nakapag-take profit po tayo rito, ay abangan po natin na magkaroon siya ng correction ulit dito or sa mas mababang presyo. Tapos yung na-take profit natin, ayan po yung gagamitin natin na pambili ulit. Yan, sa mga nag-i-spot trading po ito. Pambili ulit. Yung tinake profit po natin dito sa mas mataas na presyo ay gamitin po natin yan na pambili ulit dito sa kanyang sakada siya ay magkakaroon ng pullback para mas lalong lumalaki yung holdings natin dito kay Shiba Inu. Kaya yan po ang dahilan kung bakit ko sinasabi na kung pag umaakyat si Shiba Inu ay mag-take profit tayo ng paunti-unti. Kasi mahirap pong timingan yung all-time high niya or yung perfect timing na mag-take profit. Kaya ayan, yan po yung masasabi ko rito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.